Mayang adlaw sa tanan. Mayang adlaw po sa mga online viewers. So, I thank God nga ako atasan pod ani nga pulong or topic nga atong pag-isgutan karon. So, sa nangita din ni Pastor Gody, ako nahibawan is to sa Cebu. So, mo na ako ipadaan niya karon nga Sunday. So, before mag-start mag-pray sa ta, mandoko ug mupiyong ta. Lord, thank you, Lord God, for this wonderful morning, Lord God. Lord, ikaw magabless sa matag-usa, magapanlihok or magapamuhat ka, Lord God. Lord, ibuo imong presensya sa karon nga kabuntagon, Lord God. Help us nga makafocus, dili ma-distract, Lord God. I pray nga imong mga anghel ipalibot diri, Lord God, imong himaya, imong balaang dugo. Lord, among pag-ampo, nga ikaw manulti, Lord God, dada ako ngabil sa mga simple nga mga pulong nga makasabot ang matag-usa. O I pray nga imong balaang espiritu maghata og pinadayag or revelation nga makasabot ang matag-usa ani nga topic. O Lord, I pray nga matagaag importansya sa matag-usa nganong ni kanaog ka ni anhi ka aning kalibutan, Lord God, para sa among kaluwasan. O Lord, salamat, Lord God, nga dili lang ni mustay ang kaning nga pulong nga among pagahisgutan karon. But or may stay sa mo but maamo pong ma-share sa uban nga we have the living God or nituo mi sa tinuod nga Dios ug sa buhi nga Dios. Salamat, Lord God, nga ikaw ang Dios nagapanlihok na karon og imong presensya imong gibubuan ning lugar. In Jesus name we pray. Amen and amen. So, ang topic nga atong pagahisgutan karon is okay. So ang topic atong pag-isgutan karon is God is with us or ang Dios nag-uban kanato. Nasa nasa Mateo chapter 1 verse 23 atong basahon. Palihog ra kos confidence. Ano sa boss? Dili mo. Si palihog basa. Look, the virgin will conceive a child, she will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. Sa Cebuano, ang Dios nag-uban kanato. Magmagdos ang usa ka dalagang putli og manganak siyag usa ka bata nga lalaki og ang maong bata pagatawgong nga Emmanuel nga ang buot ipasabot ang Dios uban kanato. So most of us makabati or common gini siya sa atoa nga kaning topic or verse. So atong tema karon, the restored presence of God in our lives o ang nahibalik nga presensya sa Dios sa atong kinabuhi. So before ta nga magkuan yun about God is with us, dapat makasabot sa ta nganong ang Ginoo ni kanaog diri og nakig-uban nato. Kahibaw naman ta sa story ni Adan ni Eva, no? Nga gihimo sila sa Dios sama sa dagway niya, matarong, balaan, ka-image ita sa Dios na si Adan ni Eva, kahibaw ta sa story nga gibutang sila sa Garden of Eden. Then at the same time, pagbutang sa Dios sa tao dito, ginstruksyonan pod niya or giingnan pod niya nga dili sila pwede mukaon sa kahoy nga nagahatag sa kahibalo unsay maayog unsay daotan. But sad to say, natintal sila sa yawa or gitintal sila sa yawa og nakasod ang kasalanan og nakasod ang kamatayon. Nahimulag sila. So mo ana ningon diri sa sinugdanan gyud ato ning before ta mo ato sa ikaduha nga punto ningon diri sa sinugdanan gikauban na sa Dios ang tao o anaan na siya sa presensya sa Dios. Palihog basa sa verse. Sa pagsalop na sa adlaw, nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman, busa mitago sila sa kakahuyan apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman o giabot ako kahadlok o mitago ako kay hubo man ako. Kinsang nagsulti
kanimo nga hubo ka, nangutana ang Dios, mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidala ko kanimo? So, take note sa mga highlighted part or sa highlighted nga mga praise. Nagsulti diri about nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman. So, ang gusto na ko i-emphasize niini is kanang bitaw ang tawag ang Dios nag-uban gid sila. Dili gid sila nga kaning nagampo lang nga nag-istorya sa Ginoo. But physical, face to face. Kay ikaw ba'y mabati nimo ang paglakaw sa Ginoo o nadungog nimo? It means naagid siya sa Garden of Eden. Na tungod ni ato, I believe ka-experience yun sa presensya ang tao, naka-experience yun sa kalinaw, sa kalipay, sa gugma, nga ato ang sa pagdawat nato ni Jesus karon or sa mudawat pa lang, ma-experience yun na. Nagyo na nga experience ato ang kinabuhi. Na dito sa Garden of Eden, I believe, supplied na ilang panginahanglan, walay kamatayon, na eternal life ang tao. Na while si Kog share bitaw ako man gyud ni masaybit gyud about ang tao kauban gyud sa Dios sa sinugdanan kay kanang sige na og share about 930 years old ang edad ni Adan aning mao gyud na kutob ing kun di naman kaabot Ginoo og 930 years old ang edad sa usa ka tawo. Bisag karon blessing na lang kung maabot og 60, 70 na internalize na ako ba na realize na ako nga nagyud ni kinabuhing walay katapusan ang tao kani adto wag gyud kamatayon. But sad man lagi nga pamalandungon kay ang tao nakasamang gyud, nakasud ang kasalanan, natintal sila sa yawa. Galing kay bawta niini pagkaon nila sa kahoy nga nagahatag sa kahibalo unsay maayog unsay daotan, didto nakasud ang kasalanan, ang kamatayon. Mo nang nanay utlanan ang tao ay ang kinabuhi sa tao, nanay kamatayon ba? Dili na ta sa Ginoo nga kanang bitawng dili mamatay. Pero at the beginning nagi kinabuhing walay katapusan ang tao, di gyud mamatay. Kay ingon gyud ang Dios nga himuon ta ang tao sama sa dagway sa Dios. Yaning bali dili lang to dagway nga physical but ang whole aspect nga kanang bitaw na eternal na nabuhing walay katapusan. Kay unsaon man niya pakigrelasyon niya nato diri kung wala ta eternal life. Ngano na-emphasize na ako kay one of my question gyud sa una bago pa ko awa pa ko kay ila sa Ginoo, siguro mga high school ko, moana ko mo question gyud ko kay kaning broken family man lagi na naadto sa mga nanas kalisdanan ba sa bag-o pa lang nga sa bata pa lang or sa kaning wala pa na matured, naka-experience nagkalisdanan og pag-antos na balhin og laing balay na ni question gyud ko sa akong kagalingon wa pa mo koy Ginoo gud ato kaniadto niana ko nga kaning asa man ka ko kaning paingon aning kinabuya or asa man ko paingon og mamatay ko, madto ba ka kog langit? Mo ni atong mga question or atog yung kasagaran nga question na ako ginang pangutanon ng mga akong shiran bitaw ko, asa man ta paingon or sure ba ta malangit, sure ba ta maimpierno? Na pagkailan ako sa Ginoo, pagkaroon ako relasyon through His Word, reading His Word, especially kanang bitaw mo share ko about sa mayong balita, sa mayong plano, sa daotang balita, sa mayong balita about sa pagkamatay ni Jesus sa cross. Nga which is sa una makabati la ko ni ana, pero pagka karoon ako relasyon sa Ginoo, nasigog share anang mayong balita. Yung kung ala no kaning naamang gid assurance ang tao nga malangit or maka-experience sa kinabuhing walay katapusan. Which is, at the beginning, naagyo din ni pod sa tao yun. Sad lang nga part is, naguba lang yun. So, pag-question ako ni Ana, gi-explain yun ni Lord, nga natay chance. So, madayon ta, malay ko basa ani nga verse 1 to 3 go.
Okay, so ang ikaduha nga punto is nahimulag ta or nahilayo ta diya sa presensya sa Dios. So kahibaw ta ni pagkasaan ni Adan ug Eva, gipapahawa sila sa Garden of Eden, wala na sila eternal life. Giklaro diri, so the Lord God banished them from the Garden of Eden and He sent Adam out. Ipahawa. Galing diri na nagsugod nga maghago gyud ang tao kay ingon diri to cultivate the ground. Kaning maghago na gyud magkalisod, mga pag-antos, kapitos. Tungod ni kay nakasaang tao nagkaroog kasalanan. Ang kasalanan man gud may makapahimmulag nato. Although nga wa na ta sa time ni Adan ug Eva, dili kita si Adan ug Eva, pero actually kitantanan kung magpuyo ta sa kasalanan, mahimulag gyud ta sa presensya sa Dios. Kay ato ang Dios dili man siya malipay gyud sa daotan. Gusto man gyud siya pagkamatarong, gusto gyud siya magpuyo ta sa pagkamatarong pagkabalaan. Although grace gyud niya, manamangay gyud ta grasya niya. Pero diri giklaro gyud nga nahimulag ang tao og ang reason ang pagkahitabo ni ana nga pagkahimulag is dili lang kay kaning kuan lang gipahawa sa Garden of Eden, but eternal death, eternal punishment. Wag ita kahibaw ani nga kaning pag-antos, grabe nga pag-antos. Galing ni question ko ganina, I believe wa po tayo sure nga kung adto ba og langit or di. Pero sa karon nga passage nang explain og sa Bible, kung basa gyud sa Bible, mopadong man gyud sa impyerno ang tao kung dili siya magpuyo, dili niya pilion, dili niya pakigrelasyonan si Ginoong Hesus sa matag adlaw. Kana bang mupuyo sa iyang grasya, sa iyang presensya. Unya mingon ang Ginoong Dios karon ang tao sama na kanato nga nahibalo kung unsa ang maayog ang daotan. Kinahanglan nga dili gayud siya tugutan nga makakaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. Kay kung mukaon siya, magpabilin siyang buhi hangtod sa kahangturan. Busa gipapahawa sa Ginoong Dios gikan sa tanaman sa Eden ang tao aron sa panguma sa yuta nga mao ang iyang gikanan. Sa dihang napapahawa na niya ang tao, na nagbutang ang Ginoong Dios og mga kirubin sa sidlakan bahin sa tanaman sa Eden. Nagbutang usab siya og espada nga nagdilaab og nagtuyok-tuyok aron walay makaduol sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi. So dili na gyud makabalik ang tao dito sa Garden of Eden, or di na gyud makabalik basta-basta ang tao sa presensya sa Dios tungod sa sala. Aning na-bless ko ni ini kay napoy mga ipadayag pud ang Ginoo ba nga part ba about sa kanang diha nga bitaw no lisod yun ang pagbalik kung naagid ang kasalanan. Pero sa ato karon namang gyud chance as basta maminaw lang gyud padayon ani nga topic kay kani manggod nga nganong gi-emphasize nato ang pagkahilay o pagkahimulag kay kung dili gyud ta makasabot niini, dili man gud ta nga makirelasyon, dili ta mo padayon sa pagpangita sa Ginoo, pangitaon gyud sa everyday sa tong kinabuhi. So one na experience or nahitabo naman sa ato ano kaning wala ta sa Ginoo, wala ta pakaila sa Ginoo na nagkaroon tag relasyon. Pero katong time na gyud tay darkest moment or wala ta kaila sa Ginoo, wala ta karoog relasyon sa Ginoo. Actually in the Old Testament, naging mga process nga nangita og way ang Ginoo, mahibalik ta sa iyaha. Or makakita kita sa iyaha o maka-experience ta sa iyang presensya. So ang ikatulong nga punto, nangita og pamaagi ang Dios para mahibalik ang tao sa iyang presensya. So ang iyang usa sa mga example is katong sa Tabernacle of Moses. Sa time ni Moises, actually daghan man ni nga mga instances mogamit og prophets ang Ginoo, mogamit og panghitabo, miracle like sa time ni Elijah. Iya gaytong gisunog ang katong halaran nga naay mga naay bakam siguro to na kaning kahoy gibubuan pa yun tubig pero gikuan gipakalayo gid sa Ginoo to prove nga siya Dios. Kay ang pikas ilang gilagan is si prophet mga gilagaran sa mga prophet ni Baal or prophet Baal
Kaning ang kuan man si Baal man nga Diyos, which is dili gyud ang false gyud or ang dili tinuod nga Diyos. So dire balik ta sa Tabernacle of Moses. So kaning padadaan gyud ang Ginoo. Actually ang Tabernacle of Moses kay ibalhin-balhin man na. Kay mo langyaw misla nagsige actually sila tagtuyok sa wilderness or sa kamingawan na dili kay nana lang bisan og nagtuyok sila kay nagsupakon lagi. Pero nagpada ang Ginoo or naghatag og ang Ginoo og pillar of cloud by day and pillar of fire by night. Ang pillar of cloud or panganod sa buntag niya ihatag sa Ginoo. Bali mo ni mo hatag og landong kay adto man sila maagi man sila og desierto na init kay na siya. So mo to mo hatag og landong sa Ginoo. O sa tao, I mean. Then ang pillar of fire mo to mo hatag og kahayag og init para dili sila duulon sa mga hayop or mga mala nga hayop or mananap para dili sila mamatay. So, provided yun na nagitoy verse nga part yapon aning kaning paglakaw nila, paglangyaw nila nga padong sa promised land sa mga Israelita is kaning katong nagitoy time nga nisudong ang Ginoo sa pillar of fire sa mga Israelita. Hintan-aw siya. So, ang pillar of cloud and ang pillar of fire is nagrepresent sa presence ni God. So nangita na gid siya og way nga makarelasyon bitaw ang tao, makauban ang tao, maka-experience ang tao sa presence. Kaning makain ko nga grabe nga miracle ang nakita sa Israel. Hopefully nga kita nga nagkaroog relasyon sa Ginoo, nakakita sa mga miracle o sa mga mayong buhat niya diri sa atong kinabuhi. Mustay ta magbaton tagahalok, dili ta puyo sa kasalanan. So, ang ikaduha is Mount of Sinai. Ang Mount of Sinai is ato ning story ni Pastor Gody Bitor i-share niya sa usa sa mga Sunday service nga kuan siya kaning nakikita nagig-abot pod ang Ginoo didto sa Mount of Sinai. Nag-istorya sa mga kaning mga Israelita or sa mga Hudiyo. Gipakitaan niya og kaning ang Ginoo nagpadaog kidlat, linog, murag namo toy kalayo og kayo. Nga ang tao ingon gud ang Bible nga si Moises kay nagkurog kuno si antuhod tungod sa grabe nga kuan kaning kato nga pahitabo ba. Pero ang gusto ra gid sa Ginoo ato no kay magkaroog pagtahod ang tao galing instruksyonan sa Dios nga ay mo pag kaning puyo sa kaning ayaw mo paghilawas o ayaw mo pagpuyo sa kasalanan, consecrate or paglimpyo mo sa inyong kagalingon. Kay diha makasa or diha gyud is kaning ang may tabo mga ato kay gumsaka sila sa kuan bitaw Mount of Sinai. Pwedeng matay sila kay ang presensya sa Ginoo mupatay man gud ang presensya sa Ginoo sa wala kay baw. One of my example gyud kung mo jump lang ito sa kuan gyud New Testament katong story ni Sapira og Ananias nga mupatay gyud ang Ginoo gyud kung na kaning tungod kay balaan siya og matarong nga nitabo naka kwarta malay sila sa gibaligya nila nga yuta gihatag nila sa simbahan ang kwarta pero wala nila gihatag ang tibuok na ilang giingon nga mao to ang tibuok. So, na-dishonesty. Ila o tatong kwarta, pero ang ibuhat nila, namakak sila nga, ningon sila ang tanan, pero napadigitago. So, nahatag sila, pero kulang. Ang sala nila, diliin nga, kaning, wala nila na kompletog hatag, ang sala yun nila is namakak sila. So, dito, una man sa Ananias, gipangutanan ni Peter, o ni Pedro, naitabo, diha dayon namatay gyud si Ananias. Kay wa man siya ni admit, wa man siya naginolsol na sa early Christian man god, early Christians kay grabe gyud ang spirit ni God nga mupatay gyud siya. Nikain ko nga nakabasa bit ako ni nga passage grabe gyud ay ka balaan sa Ginoo. Nga kumo intense gani ang presence ni Lord. Nagi part nga mo pero kaning salamat lang kita nato sa grasya karon sa Ginoo. Nga dili inana pero pwedeng kita matag-usa nato kung dili ta mag-ingat, dili ta magpuyo sa matarong pagkabalaan.
pwede po maparehatan ni Anania. Pero in Jesus name, dili nato na tinguhaon. Atong tinguhaon ang pagpangita sa Ginoo. Nga magpuyo nga putli, balaan, matarong. So, sunod is ang Temple of Solomon. So, para mas makagets nga nung sa time ni Ananias o katong sa Mount of Sinai, kaning Temple of Solomon, mamaoro ni sa Tabernacle of Moises. Parts, outer court, inner court, a holy place o most holy place. So mag-focus na sa most holy place. Ang most holy place is dito gibutang ang Ark of Covenant. Sa wala kahibaw sa Ark of Covenant, ang Ark of Covenant mao ni gibutangan sa tablet of stone or sa dili tablet nga kanang kuan tablet nga kaning kuan man to bato nga ana ragod dito gibutang ang mga balaod and commandments. Ato na hibawan gani kay 10 commandments na niya ato na hibawan. Pero actually daghay commandments ni Lord. Kung di ko sayop is 600 kapin ang commandments ni Lord. Na naisgutan niya namo sa Bible study gapon nga masunod ba nato ang kuan ganing commandments ni Lord ana sa grabing daghana. Salamat lang itaron kay nata sa grace ni Lord na mga ways si Lord para ma-obey po nato. Then sa most holy place ang makasodra dito is ang mga pari. Sa kaliwat ni nila Aaron ha. Kay sa time god ni Jesus kuan man god kaning hypocrisy kaning pagpakaroon ingnon ang mga Parisiyo. Wala na sila kuan bitaw kaning kahadlok sa Ginoo ang pride na naghatag lang sila og mga grabe nga palasol nun sa mga tao. Wala na sila gugma. So mao na nga permanent review ko ni Jesus kaniadto ang mga Parisiyo. Pero sa time ni Moises sa makaliwat nilang Aaron nga mga or Moises sa mga pari o mga Levites, diid sila pwede especially ang mga pari, di sila pwede musod sa most holy place kung naa sila sa sala or kasalanan. Kay diha-diha mamatay gid sila kung musod sila atong most holy place. Na galing ako naibawaan kay naday na sila higot still. Na katong nga higot napud siya bel aron maibawaan nga mabati ba magtingog-tingog. Kay hindi man gina mabati ang kisaw kayo to sa most holy place kay baga kayo na ang kortina. Gituyo nila nga baga ang kortina kay ang presence sa Ginoo grabe man gid kayo na take note mapatay ra bagid ang presence ni Lord. So mao na nga mag-ingat gyud ang mga pari sa time nilang Moises. So di gyud sila pwede magpakasala. So naitabo kaning dito sa Ark of Covenant represent dito siya ang presence ni God na karon diri sa ato kitang mga tao nga naa diri simbahan evident na adre ang presensya sa Ginoo. Na mao na nga mag-ingat gyud ta, di gyud ta magpuyo sa kasalanan, magpuyo gyud ta sa gugma, paghigugma, pagkamatarong, pagkabalaan. So, naklaro nato ang most holy place, mao gyud to ang part nga sudlan nga igsud ato sa mga Parisiyo or sa mga pari mamatay sila. So, kita musud gani ta sa presensya sa Ginoo. Maghinusog gyud ta mga itagpasaylo. Kay ngano? Kuan man gyud kaning mataraw balaan ng Ginoo na mo padaya gyud siya, mo konbiktar pagani kung unsa atong kalapasan o kasalanan. Mo na I believe sa ako ang mga experience sa mga niaging panahon. Kanabitang walay kalinaw kalipay. Ingko nga basin nakasa ko sa Ginoo. Or kaning walay peace sa huna-huna, gubot kayo, siguro nalayo ko sa Ginoo. Kaya presence ni God mahatag magkalinaw. So through prophets. So nangita na gidaan ang Ginoo gyud. Nangita na gid sa Old Testament og pamaagi na sa mga prophets nalulti ang Ginoo sa mga tao sa Israel, ipadayagan niya, ipahibaw unsa ang pagkamatarong, pagkabalaan, then unsa ang paglakaw, pagkinabuhi gyud niya nga uyon sa kaubuton sa Ginoo man nga panghatag niya ang sa balaod magpadag yung prophet ang Ginoo. Then sa time ni Prophet Isaiah, usa niya sa mga example nga nangita gyud pamaagi ang Ginoo nga mabalik ta sa iyang presensya. Kay sa Book of Isaiah chapter
chapter 53 kana nga story. Nagisgot na gid siya about ni Jesus nga moanhi gyud ang usa ka Messiah or ang usa ka kaning manluluwas nato para makig-uban siya, pahibaon niya ang mga tao sa kalibutan nga ana ay sala o kinahanglan maginulso og motuon niya. So kaning dito sa 53 nagisgot dito nga mag-antos gud si Jesus para sa atong mga kasalanan o sa atong sala. Nag-mention na siya nga mura siya og karnero, nag-mention na dito kang prophet Isaiah nga kaning mag-antos siya nga sama sa karnero nga aluton nga di siya motingog. Galing sa time ni atong gi-confront na siya, nag-istorya niya si Pilato niya. Niingon gid si wa gyud ning tingog si Jesus hapit. Manalan siya tubagon pero dili gid siya mo tubag or di niya i-justify ang kagalingon kay para ma-fulfill ang gitagna or giprophesy ni prophet Isaiah nga sama siya sa karnero nga aluton nga walay imik, di siya mosulti. So basa-basa ta pag may time sa old o new, dili lang kay new. Kay nga pagbasa nako wala sa una more on new ra gyud ko mabasa sa Bible. Pero pagbasa na ako sa old o new, mas natagaan na ako og importansya ang new tungod kay nibasa ko sa old. Na mas nilig-on ang faith or mas nakaila ko sa Ginoo-on tungod kay nakasabot ko tinuod gyud ang Bible kay ang gap gud sa Old Testament ug New Testament 400 years gud. Layo ra gud na nang anong haom raman, pareha raman ang gipaabot. Nahitabo man sa New Testament ang gisulti sa Old Testament. Old Testament ni Isaiah, Book of Isaiah. So kung tao rin nagsulti, imposible. Pero di man tao ang nagsulti. Ang author man sa Bible, ang Ginoo man. So, sunod na nga punto. So, ang upat nga punto, nahibalik ang tao sa presensya sa Diyos. So, nangita gid ato bisan imposible o tagid mahibalik pero nangita gyud pamaagi ang Ginoo. So nahibalik ang tao. So mo nang giingon ang kaning Matthew chapter 1 verse 23. Look, balihog. Di na mao day. Asayop ko. Nauna day ko. It's a balihog ko og nangita mo to. Sakto. So, diri nahibalik ang presensya atong basahon ang Juan chapter 1 verse 14. Lihog basa? So, nag-state ng diridaan nga ang pulong nahimong tao. So, si Jesus to, nahimong tao. O mipuyo uban kanato. So God is with us atong title, di ba? Nga giklaro diri nga nangitag pamaagi o nakakita gyud pamaagi ang Ginoo ug ang iyang pamaagi si Ginoong Hesus nga mokanaog aning kalibutan na. Turo sa usa ka dalagang babae. Take note, dalagang babae, wa gyud siya hilabti. Unsa may nahitabo? Ang Holy Spirit may nikunsad niya. I believe gipili si Maria tungod kay nasa'y humble heart, masinugtanon nga kasing-kasing. O wala siya likramo. Niingon kung ako siya i-translate ang iyang gisulti ba, marag niingon siya so be it unsay gusto mahitabo sa Ginoo sa akong kinabuhi. So, kung unsay kaubot sa Ginoo, sundo nato. Or buhato nato. Kaya nga mapariha ta, pwede tang gamiton po ni Maria. Pero actually, igamit lang sa Maria nga instrumento or kumbaga sudlanan para makabaton ta kaluwasan. Kaya nga si Jesus man gyud ang naghatag og kaluwasan nato. Si Ginoong Hesus, which is sa tuwa kasagaran, ma-focus na lang ang inahan dili si Jesus. Dapat si Jesus atong fokusan, tuuhan. Kay giklaro man diri nga kanang word niya giingon nga magbabdos ang usa ka dalagang putli og manganak siya usa ka bata nga lalaki og ang maong bata
pagkatawgon nga Emmanuel nga ang buot ipasabot ang Dios uban kanato. So ang meaning sa Emmanuel, usa sa mga title ang mga name ni Jesus is Emmanuel is uban kanato. Siya man ang Dios ni kanaog diri para makauban ta ug ma-experience nato ang presensya niya. So sa ato karon nga nakahibaw ta niini, si Jesus atong tuuhan yung maayo, siya atong pangitaon o pakirelasyonan yun. Kaya nga no, kung ato ning buhaton, kaning sure, dire assurance sa kaluwasan, si Jesus mismo. Galing, usa sa mga central verse or gi-quote yun nga, direct yun dito ni Jesus, ingon ang Juan 3:16 nga, tungod sa dakong gugma sa Diyos amahan diri kanaton tanan, iyang gihatag iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Kung kinsa pa motuon ni Ginoong Hesus, dili malaglag o dili magantos ato sa nagkalayong impierno. Og sa Juan 14:6 mingon si Hesus, siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi lamang kaniya. So niingon si Jesus, moagi lamang niya. Usa ta makabaton og kinabuhing walay katapusan. So kung ano siya kaning evident gini sa ato nga naka-experience o nakadawatan ni Jesus. Nga kinahanglan everyday mo stay ta mangita ta niya kay iya man gi-feel gid ang presensya. At the same time I believe experience nato everyday mo tagbo ang Ginoo, mo hatag protection. Usa sa mga ma-bless gid ko nga although nga sa time ni Papa nadunggaban gid siya, pero dili na ko kaning malimod ang pagkamaayo gid sa Ginoo ato nga time. Kay kung ka-remember mo sa wali ni Ate Flo ato nga time, November man to siya. 25, 24 ba to? Basta nato sa last week sa November. Ayaw kahadlok ang gibutang o nag-uban ang Ginoo. Ayaw kahadlok kay nag-uban ang Ginoo. Mao gyud na mao na hinumduman ni Papa pod na namin mis mahayag ato na kaning critical man gyud ang itabo ni Papa na daghan nagi actually dugo na nigawas sa iya ato. Naluspad na nga isa, luya na isa naningon niya na gud siya nga dong andam naman ko dong anak na gud si Papa gud ato. Luyag yung naong ni Papa ato na kaning klaro kay ang tingog sa Ginoo na ning question ni ko, Lord, aning time na ba ni Papa? Na nahingon ang Ginoo nga di pa time. Di pa oras. Na anak po ko, diretso po ko ni Papa-ingon niya. Di pa man time ni mo pa. Na kaning kung kinahanglan gyud na in-invite imo ang nabatian or gituuhan ba. Kay kato nga time dili ra man dito sa hospital sa kaning mahayag hospital na nangotan niingon si Papa nga andam nako. Bisan sa biyahe, igmuuntad ang kaning rescue ang sa agyanan ba? Mingon siya, mana ba? Na, mingon po si Papa nga, andam naman ko nak, mingon po ko nga, na ako pong ituuhan ang pulong sa Ginoo nga, na kaning, di pa lagi time ni mo pa. Di pa time. Kapila gito, balik-balik ni Papa, na, tungod lagi kay gikan mis nabal, gikabuhi na ko ato kay gikan mabiyahis nabal na, kaning biyahe na pod sa Tacloban, makain ko nga, kuan igor ako ni Soroy, Isabel Nabal, pag-ulis Isabel na atin lang kog funeral service dito dayon sa kaning mahayag din adto dayon mi og Tacloban, mura ko ni Soroy ra ba na gikabuhig ko na matong may gani ang nurse gigipa higda ko na kaning mubalik-balik og sulti si Papa ana nga andam nang kunak mingon pud ko di pa lagi time nimo pa ingon ang Ginoo. So luya gid si Papa sa biyahe actually. Pero pag abot niya sa Tacloban, nakain ko nag-uban yun ang Ginoo, nalaski siya balik, nagyasikaso siya dayon. Na pag abot niya dito, kaya nagpa-pray po ko atong asikasuhon, na one of my, akong yung pasalamatan ang Ginoo nini, sa kinabuhin lang Pastor Goodin, Ate Jackie atong nga time kay, kaning, makain ko naagid ang Ginoo atong nga time kay, pagtawag na akong dito na sa kaning, sa ningan, Lawis, ang gawas sa Papa, nagkuan siya, hadlok bang siya, ibutang ang tila ato kay, basi ko nang musod ang tila, kay nadungga ba, namlaman. Kung abutang yung nagtila, kung ihatagaan siya tila, kung sinina,
Na kaning didto nitawag dahin ko ni Ate Jackie na pagtawag nako kay wa mo koy number sa rescue na ihatag yun sa Ginoo nga kaalam ba nga tawagan nin sa Ate Jackie para may gani na koy load ato nga time yun na pagtawag na Ate Jackie kay itawagan niyang rescue taod-taod mga kuan siguro 5 minutes or 8 minutes niabot ang kaning rescue iko si Papa gihatod sa mayag. So kaning nakain ko naagid ang Ginoo ato nga mga time kaning tingkatog na to nga time pero makain ko naagid kana bitawng yutot nga kamura nanusara ra ka pero kato nga journey nakain ko naagid ang presensya kaning all throughout sa Old Testament nahitabo po rin nato kanibang nahitabo po ni sa Old Testament sa mga Hudiyo sa tao mismo nga sa atong darkest moment atong sa time po ni Adan nawa na sila bisti himuan pa mga sila sa Ginoo og bisti gani gikan sa hayop apanit sa hayop then sa mga prophets nulti po gid ang Ginoo atong gipang-mention na ganina nga naagid ang Ginoo gyud na nangita gyud siya pamaaging para mabalik ang presensya sa darkest moment or naagid sa taliwala nga kalisdanan pero naagid ang Ginoo. Pero usay kay makalimot ta ba nga naa ang Ginoo? Di ba? Pero wala man ginawa ang Ginoo. Niguro gay naningkamot gani siya nga mustay gani sa toa in good times in bad times. So mato nga dito bisag sa balik ta dito sa akong papa nakain ko nga dito sa Tacloban gi-provide gyud ni Lord gitagbo gyud ang panginhanglan na igamit ang Ginoo ng mga tao na adto pag na-bless ko. I praise God, I glorify ang Ginoo sa kinabuhi nilang pastor kay kaning tunong ba naghatod silang Chelsea na namis mahayag atod sila ni Chelsea pagbalik nila mapoy niadto po sila sa mahayag. So nakain ko nga ang support bitaw ang support nga kaning naagid ang Ginoo baga mogamit gyud ang Ginoo og mga instrumento or mga tao para makafilang gid ta nga naa siya. Some point dili ta ka-appreciate ana nga naang Ginoo. Na at usaba sulo nato ang Ginoo kung nata sa mga kaning pag-antos or kalisdanan atong i-blame siya sa atong mga naagian. Pero kasagaran na ba nga ato ang mga kuano mga pag-antos tungod ra pod sa atong wrong decision. Tungod kay wala ta ni obey, wala ta ni sunod sa Ginoo. Wala ta nagsunod sa iyang kaubuton. So mao na nga kita kung in good times and bad times, wala niingon ang pulong sa Ginoo nga be thankful always, pray without ceasing, in all circumstances, we must be joyful ba? Kaya nga no, kaning wala man ni biya ang Ginoo na asya. Na some point, ang likramuhan, pag yun nato, kay gagmay lang butang. Gagmay lang ang butang. Siguro, sa mga inahan, o amahan, mga bills, mga bayronon sa balay, bayronon sa mga estudyante, sa mga anak, mga itong mga kabalakan, problemahan, or ang kinaiya sa anak. Pero, kaning, to tell you honestly, sa tanan nga process itong kinabuhi na agid si Lord, nagtanaw. Kung sa giingon pa ni Lisa, kaning na CCTV sa langit, nagtanaw ang Ginoo. Na-share na ako sa mga estudyante ba nga, well, nag-share ko about sa pulong sa Ginoo ko nga, kaning, mura taog nasa balay ni Big Brother. Nga, nagtanaw kanunay, na masulti na siya kalit. Inana ang Ginoo actually. May istorya man gyud ang Ginoo nato. Sa tanang panahon nag-uban gid siya. Walay tago, kahibaw siya kung unsa imong problema, unsa imong ikabalakan. Kung na problema ba ka sa imong mga estudyante, ang mga bulaton sa eskwelahan, sa imong inahan, wala pay pangbayad sa tubig. O pay pangbayad sa kuryente. O nay sakit, nagipaminaw, sakit ang likod, gilantan.
Kahibaw ang Ginoo ni ana. Walay tago og walay nalilong sa iya ha. Ngaling one of nga gikanta ni Darlene murag diri man to niya nakuan niya, diri man gyud siya may murag trademark niya nga kantahon ba is kaning walay nalilong ba. Bisan asa ko no ta maabot o asa ta moadto kaning naang Ginoo. So, diri na po ta sa sunod nga punto nga ang ikalima, ang ebidensya sa presensya sa Dios diri sa atong kinailadman. So, atong basahon ni nga verse sa Ephesians chapter 1 verse 13 to 14. Ug mauusab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timaan nga kamo iya na. So iya na ta. Ang Espiritu mao ang pasalig nga madawat gayud nato ang gisaad sa Dios hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan daygon ta ang iyang himaya. So giklaro diri nga gipatikan na ta sa tong pagtuog pagdawat ni Jesus nga kanising-kasing iyan ang gipapuyo ang iyang espiritu diri nato. Some point bago pa man wa patay alamag or di patakasabot niya na. Pero actually gipatikan gibutangan natan niya sa embala ang espiritu. One of my mabless ko ato nga punto sa time ni Pedro nga mga Gentiles dito man nagsugod yun ang kaluwasan sa ato sa mga Gentiles. Katong gi-pour out sa Ginoo ang spirit, ang gi-pour out niya sa mga kaning dili Hudiyo. Na kita ngindawat og mituon ni Jesus, naaman ang balaang espiritu. Mabitaw nang nay mga circumstansya nga mo speak ang Ginoo mo tudlo either sa word or sa kaniyang pulong, either sa mga tao, gamiton niya mga tao. Maka-feel tao sa inyo, kisabaan siguro ato niya. Pero wata ka bantay nga intudlo lang Ginoo para dili ta maadto sa kalaglagan o kasalanan. Dili ta maadto sa pagpakasala. Na kaning nganong gi-emphasize nako ang about sa gipatikan ta sa Ginoo. Ebidensya siya ba? Assurance. Kumbaga, ang di ba kay bawat ni ana ang mga kontrata or asa na kaning mga organization kinahanglan gyud sa silyo kay para matatakan ang ilang mga papers at mga papel kay kanang silyo good kay na approve na siya sa government. So kaning mao na nga kinahanglan nga silyuhan ta og iyang Holy Spirit mo'y assurance na unsa may mga bunga day sa Espiritu sa Dios palihog og basa. Okay. So, makita nato makita nato nga anak ta sa Ginoo or na ang Holy Spirit nato para kumagawas ni kaning mga butanga, ang gugma una. Ang gugma actually kung basahon na nato sa Corinthians, daghan na siya nga mga punto na mga gikuan pag siya ba? Gitagsa-tagsa. Ang gugma mapailobon og maluluyon, di kini masinahon, dili panghambog, dili bastos, dili mapatason, dili masukanon, dili madinumtanon, kaning dili malipay sa daotan, ganit sa kamatuoran. Mao na og mutuo mulaho tay gyud. Mao na ang content anang sa Corinthians nga or ang content sa gugma sa Dios. Giuna sa Dios kay aron makasabot ta ba nga apart from the love of God wala gyud ta. Na kauban na ang joy, peace, kalipay, peace, kaning kalinaw, patience, di ta malagot dayon, di ta masuko kay namday pasensya. Kasi sa mga kung impatience ka or tao ka nga dali masuko, mahibaw-an nimo kung puno ka sa espiritu kay makontrol nimo imong kagalingon, di dayon mo buto. Dagay anay ningisi. To tell you honestly, gitest gid ko ani bag-o pa ako nga Kristohanon dito sa napo ko sa Santa Cruz ato. Napo mo ko yung motor, karon na mo ko yung motor, salamat sa Ginoo. Aning itest gid ko nga
Kanang bitaw magdali-dali na kagamay na lang on time noon. Mao pa no iwagi rakal. Na ana na ko Lord tagay ko rakal na magdali-dali ko ana na kaning. Pero ning kung anong sige man kitabo. Ang tuyo day sa Ginoo ni ato is para i-test akong patience ba. So katon ako nga maging pasensyoso na dili na magdali kung walay kasakyan. Ay tabo aning gitagaan kog service sa Ginoo. Una kay bike na usa ang motor. So testing ra day siya. Kindness many times i-test pod ta. Pero actually kung naa nato ang Ginoo si Jesus, mo came out ni siya nga dili na tutuyoon. Bisag dili nature gyud nimo nga dili ka maayo, dili ka good. Pero si Lord, kung nayang spirit, siya atong paharion, papuyon. Ang mahitabo, mo came out ra siya nga di na tutuyoon. Ngano nakahatag mo og maayo ato, ngano nakahatag man ko aton niya nga di man ko manggihatagon yun. Ngano nakakita mo kaayo ato niya. Ang reason tungod kay ang Holy Spirit mo ni hari sa toa. Goodness nagi ka maayo. Faithfulness dili na ako na realize ba sige balik-balik about na may mga kanta nga about faithfulness. Gipabalik-balik sa Ginoo, nagipa-realize sa Ginoo nga ang faithfulness is na mo abunda din nato labaw na og mo stay ta sa will ni Lord o kaubuton sa Ginoo. Ang faithfulness example ha sa magtiayon na lang kay mas common man po ni siya nga case about kaning mag two time or na ay kapling-pling na kabit ningon kung natay relasyon og natay paghigugma o nakailag gyud ta sa Ginoo, mahimo gyud tang faithful kung natay Ginoo. Kay ngano dili maingon mo ta nga di ko ganahan mangita og lain kay kanira gyud na ako sawa kay man akong gipakaslan. Di na ako mangita og lain kay ang Ginoo ipadayag nga faithful siya na dili malipay ang Ginoo kung dili ko faithful. Mahawa pud atong mawa pud atong faithfulness towards in the Lord kung makasa ta kay ang gusto man sa Ginoo matarong. Marang tuyok ra siya no? Kung mudawat ta ni Jesus, tagaan ta niya faithfulness. Kung stay ta siyang kaubuton, makahatag pud tag faithfulness sa isig katawo nato. Dili pud ta mangita og lain. Nakuha ba? Kaya di man ginato kaya kung ato rang kagalingon. Itong effort. Sunod, gentleness. Ang gana ng alarm. So, excuse me. Then, sunod, self-control. Dili gyud ta basta-basta ka. Kung natay kaaway ba, di ta kahapak, di ta kabunal, di ta kasikad. Dili ta kadaot, dili ta ka chismis, di ta ka marites. Kay ang Holy Spirit naman ning control na to. Di na ta kalibak. Di na ta mangitag mga tao nga, oy kana siya ba kay nanagin siya. Yan siya kay kuan lito libakira lito siya no? O siya kakita nga o pag kakita day nga libakira po day siya. Na kani ang worst kana bang mubantay ka ba? Nadato lang kalit bang kana nga silingan. Nawari kay ba nga naday kaning nag-BE di siya or virtual assistant sa gawas nga trabaho so dako gyud ang sweldo. Wala nadato lagi ni siya. Namaligya siguro ni siya shabu. Kaning di gyud na malikyang sa chismis bitaw. Marites na bless bitaw ko karon nga week. Amot nga no na mention nato common mga dya. Aning karon nga week na bless ko ato kay abi na ko wala na sa commandment ni Lord. Naday sa Leviticus. Leviticus o sa Proverbs. Nga kapila gi-mention yun sa Ginoo nga. Kani ang pangpanlibak, basala gid siya. Pangpanlibak, grabe no? Sugo po din siya sa Ginoo nga dili man libak. Pero kung mo na sa totoo, di ta aware. Sa natamaan, tanggapin nyo na lang. So, kung kita to, mga itagtabang sa Ginoo, mga itagrasya kay si Lord, muhatag yun siya grasya o gahom para sa kausaban. Kay one of my experience sa kanang kuan may tao
kanang pagpamalikas, mamalikas mo sa una na niana ko sa Ginoo ato nga Lord, pwede bang tabangan ko nimo kay naabot man sa punto nga na worldly ko ba na aning mamalikas na di na wa na bitaw na tarong bitaw. Ning ko Lord, nalayo na pud ko nimo, pwede bang tabangan ko nimo nga dili na makapamalikas? Katurog yun nga prayer. Kani nga prayer is about grace ni siya nga prayer. Nahitabo kay itagaan gyud ko grasya sa Ginoo, sukad-sukad ato nga prayer. Nakabiya ko sa kanang pagpamalikas. Na may time no nga di man nato mapugna no masuko or mubuto. Pero moana gyud dayon pa lang nimo action sa imong noon na maingon na dayon ang Ginoo nga oy sala na. Ang maglagot masukog maayo. Dili man nato malikyan no mubuto. Kay ingon ang Bible nga kung masuko ka mo, it means masuko nagi time nga masuko ta. Niingon nga ayaw pa abta ayaw paabta nga makasanon ka or ayaw tuguta nga makasanon ka. Nay mga time mong buto ta. Pero eto guta nga mo padayon. Igaugma kay gamiton man sa yawa. Nga everyday na lang magsugod ang ginagmay. Magisugod man sa ginagmay ang dako. So ato yung isito lang bisag gagmay lang nga sala. Literal example na ako sa mga bata kung natay sala nga nangawat og piso, mga tagpasaylo ni ana. Kay kanang nanganong nagbensyon ko gamay nga sala kay ang gamay sala mo nay dali noon makapa-imperno. Di man nato atimanon. Pero kung sa gagmay pa lang niingon ang Ginoo kung ang makasaligan sa gagmay makasaligan sa dagko, ma-apply ra gyapon ni diri nga passage. Kung sa gagmay pa lang mo sitol na ta, di na ta mo hinusol na ta sa kasalanan, ang may tabo di kita makasa. Makapuyo kita sa matarong ang kinabuhi. Makaalagad pa tagtarong kay na may passage sa Bible or ingon sa Bible nga gamito na sa Ginoo ang katong mga limpyo or special nga mga gamit. Di pa tagamnahan nga gamiton sa Ginoo for special nga mga event. Gamiton tay. Basta we seek holiness and righteousness or mo mangita kita sa kahubuton, sa pagkamatarong, pagkabalaan sa Ginoo. Kay kita bisan og kung sa'y posisyon mo, bisag wala kay posisyon sa church, basta magputli lang ka, magpuyo sa pagkaputli, pagkamatarong, nagsunod sa kaubuton sa Ginoo, pwede kang gamiton. Pwede kang muwali sa daghang mga tao. Kaya nga no, nangita rin ang Ginoo nga, nangita rin ang Ginoo og mga tao nga willing mo surrender sa iya, mo talikod sa kasalanan. Kaya di man siya makagamit og nasa gawas or nagpuyo sa kasalanan or pagpakasala. Okay, we cannot give if we do not have. Tudlo ka na, mao po din mong ginabuhat. Di ba? Ako yun na-learn yun sa na-eskwela po sa bisyo. Yung ko nga, lisod man dahil no, kung mutudlo ta, na out of yung binuhatan. Mo reflect ko many times sa kung mga unsa ako nabuhat karong adlaw, nga nang walay kalinaw, nga nang nalayo mo sa Ginoo sa may reason na mo drop dayon na ang Ginoo kaning or mo convicta dayon o sa memory nga kani mo nabuhat. So, di po ta mapagahi, mangayo po tagpasaylo. Di ito maging prideful or pasaylo ka niini. Mas may pang maging honest kaysa maging bakakon. Palihog og basa ani nga verse. So, ni question gini siya, wala ba ka mo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga anaa kaninyo nga inyong nabatunan gikan sa Dios? Nabatunan na nato actually pagdawat nato ni Jesus. Then templo tas niya. Ang English word is zealsia. Na siya fire ba o kadasig nga. Marabag kung ma-explain nako, marag langkato niya ang sala para di lang gid ta magpuyo sa kasalanan. Mangita gid pamaagi ang Ginoo. Mao nang nay mga trials, nay mga problems, nay mga challenges nga ma-experience nato. Kay actually dili na para sa kadautan nato, but para sa kaayuhan nato. Di gina mo result og kadautan, dili gina mo result og pagpalayo or pangpangluod. Kay kanang pangpangluod
gikan masayawa. Kung manluod o ganahan ng itang dili mo stay sa church or di na ta mga lagad, dili na ta makig-uban sa mga anak sa Ginoo. Actually, alarm na siya, signal na siya nga we are living in the sin na. Nga gusto na lang ta sa kasalanan, dili ita sa gusto sa pagkamatarong. Kay mulid yun og pakigpundok ang Espiritu sa Dios, mulid siya og pakigpundok sa mga anak sa Ginoo. Or ganahan yun ta ba makig-uban sa community, makigrelasyon. Dili yun siya ganahan makig-separate. Malihok og basa ani nga verse. Ya tubig. Okay. Sa English, ganahan ko sa English nga version na ako next ha. Then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. Your filth or kahugawan will be washed away, and you will no longer worship idols or pagsimbag Diyos. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you, ang Holy Spirit. I will take out your stony, stubborn, or prideful, or kaning dili masinugtanon, stubborn heart, and I will give you a tender, responsive heart. Masinugtanon nga kasing-kasing. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulation. Sunod ano yung last na nga verse. Pero kani nga verse, giklaro nga, gisaad na gyud. Old Testament ni ha? Gisaad sa Ginoo. Nga, tagaan ta niya bag-o nga espiritu, ang Holy Spirit. Nga, kanang bitawng makasunod ta sa mga pulong or lagda or kaubuton sa Ginoo. Iyan ay ibutan diri. Dili na pareha atong sa Temple of Solomon. So giklaro nga kita gid ang templo na karon sa New Testament. Gipuy-an na ta sa Ginoo. Na kaning common ni siya kaning about sa kasalanan lang. Naibuhaton nga sala lingi-lingi pas silinga at tapad ba. Naba kasi pastor diri. Naba ka akong kaning ko Andre kaning care group leader. Take note, gigamit ra sila sa Ginoong instrumento. Pero aning ang Ginoo nagtan-aw. Na story sa usa ka kaning anak sa Ginoo. Na siya anak pod. Kaning nagbaktas sila na gikan sila sa lakaw na sila Bible study na pag-agi nila gigutom nam sila atong pag-agi nila sa kamaisan ba. Na pag-agi nila sa kamaisan, di man to ilahag yung kamaisan. Ganahan sila makuha. Mao to niingon ang amahan sa anak. Nganak, nabay tao dito? Niingon ang anak nga, wala pa. Diri, wala pa. Di sa tuo. Wala pa. Sa likod. Wala pa. Na, sige, makuha naman siya sa mais. Niingon ang anak nga, pa, nakinalimtan. Sa igbaw. Ang Ginoo. So, kung mag-isgot lang kita about presence ni Lord, naa siya, nagtanaw. Every deeds, na may mga punto no nga mapakyas ta, pero mga kita grasya ni Lord nga mausab ta diha. Mabitaw everyday ginatudloan ta sa Ginoo. Pero nakanindot ni ini, naingon sa lain nga passage sa Hebrew chapter 8 verse 10 to 11, but this is the new covenant I will make with the people of Israel on that day, says the Lord. Dili lang sa Israel ni, but sa ato apod. I will put my laws in their minds, and I will write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people. And they will not need to teach their neighbors, nor will they need to teach their relatives, saying, you shall not now know the Lord, for everyone from the least to the greatest will know me already. So it means nga dili na inya ma-share ta sa gospel. Pero to teach them sa about sa pulong sa Ginoo, igo ra ta may mo messenger. Pero si Lord mo padayag manulti through the Holy Spirit.
I-lead lang gina nato sila nga makaila sa Ginoo. O kita pod magrelasyon ta sa Ginoo. Kay naa naman ni butang na ni. Gihimo na tang sudlanan sa matuod nga presensya sa Dios. Kita na ang bali sa diri sa istorya ba? Kita tanan na diri. Di man pwede og kuan lang o sa lang. Tanan man. We are body of Christ. Na si Jesus diri. Mo nang ma-experience nato ang presensya ni God, ni Jesus diri. Sa diha mag-worship ta, magsimba ta. Mo nang ay mag-settle nga kuan lang adto ra mo sa balay. Nga nagbasa na mo Bible, nagampo naman ko dili. Ani gyud tag church. So mo nang importante kaayo nga kaning makig-uban ta. Diha man gyud ang presence sa Ginoo. Then at the same time, since kita man ang sudlanan sa presensya sa Ginoo, ato ni ilet nato nga mugawas ang Ginoo diri, mupadayag through nato. Pero di gyud na mahitabo kun di ta mo basa sa Bible. Kay i-remind ni Lord ang iyang pulong, ipahinomdom niya unsa atong angay buhaton. Pero nakanindot niini nga giingon diri, He will put a new heart, or ibutang niya mismo ang pulong sa atong kasing-kasing o sa atong una-una. Mo nang natay mga buhaton niya sayop, ipahinomdom ang Ginoo. Makabantay ta. Actually, padayag na sa Ginoo, ipahinomdom na nga, uy, sala na, di na maayo nga buhaton nimo. Kaya kaibaw naman ang Ginoo daan sa future unsa imong buhaton, mo nang mo drop siya og mga pulong nga angay nimong sundon o dili nimo buhaton sa pagpakasala. Di ka magpakasala ba? So karon akong giawhagan ta naman barog ta para ato ning i-pray sa tong kagalingon. Para makapadayon ta pinaagi sa grasya sa Ginoo ang kausaban pod ana adri kanato. Pinaagi ra gyapon sa grasya niya. Ato ni ampo, ato ni voice out ato ang aning kusgon atong tingog para kaning mahimo ni siyang pag-ampo. Actually, gusto na ako nga internalize. Hinay lang ta dili na to dalion. Tong naon when nagbasa ta atong sabton. Sige atong masahon. Salamat Ginoo sa imong kamatayon sa cross. Tungod niini nakabaton ako og kaluwasan og nahibalik ako sa imong presensya. Tagai ako sa imong grasya Ginoo aron dili ako mobiya kanimo. Kung makita nimo nga mobiya na ako, kopti dayon ako Ginoo. Og pahinomdumi nga dili mobiya daha sa imong gugma, grasya og presensya. Bisan unsang pagsulay og tentasyon nga maagian ko sa kinabuhi. Salamat Ginoo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord God, for your wonderful presence, Lord God, diri sa among kinabuhi. Lord, thank you for dying at the cross for us. Thank you, Lord God, nga niantos ka, nitugot ka, Lord God, nga mamatay sa cross para mabayaran ang mga sala. Lord, dili na mo kaya, Lord God, nga bayaran ang mong sala kay kami na ay sala at tubangan sa imo ha. Pero salamat, Lord God, for dying at the cross, for sacrifice, salamat sa imong paghatag sa imong kinabuhi or sa pag-sacrifice sa imong kinabuhi alang ka namo, Lord God. Thank you, Lord Jesus, nga ikaw ang Diyos nagpakita og gugma diri ka namo. Thank you, Lord God, for restoring our relationship diha kanimo. Sa imo ra gyud ang himaya, Lord God. Kanimo ra gyud ang tanganang dungog, himaya, Lord God, sa imong gibuhat. Lord, tabangi mi kanunay nga mopuyo sa imong presensya, nga hunahon kanunay imong mga pamaagi, imong mga prinsipyo, imong mga pamalaod, Lord God, sa imong kingdom. Help us to embrace your law or ang imong gusto, imong kabubuton para sa imong kinabuhi, Lord God. Help us nga maging obedience sa imong mga lagda, Lord God, mga decrees sa among life, Lord God. Thank you sa imong pagkamaayo. Niantos ka para sa among matag kinabuhi. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God, sa imong grasya,
sa imong gugma. Diri ka namo, Lord God. Amo kang ipasidunggan, Lord God. Giisa namo imong ngalan karon, gidayeg sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.